Kayo pala yan. Buhay pa pala kayo. Opo. Hindi ko akalaing makakaabot kayo rito. Hindi rin po namin inakala. Engineer ka na raw? Opo. Ikaw? Teacher na po. Kung alam ko lang noon. Noon na po yun. Minsan sa buhay, may mga salitang binitawan ang mga tao na akala nila ililipas lang. Pero sa mga batang nakarinig noon, dala nila yon hanggang pagtanda. Ako po si Papa Ray at ako ang makakasama ninyo sa kwentong siguradong aantig sa puso ninyo at magbibigay arala sa buhay. Ito ang kwento ng dalawang batang minamaliit, pinalayas at hinusgahan dahil mahirap. Mga batang pinanood ang pangarap mula sa bintana ng iba. Hanggang dumating ang araw na sila na mismo ang pinapanood ng mundo. Kuya Andre, tara manood tayo kila Tia Betty. Ipapalabas na yung paborito nating Once Upon a Time. Sambit ng batang si Sandra na 7 taong gulang. Ay, oo nga pala. Sige, manood muna tayo habang wala pa si tatay. Sagot naman ni Andre na 9 na taong gulang. Kapwa na tumakbo palabas ng bahay ang magkapatid at nagtungo sa kanilang kapitbahay na kanila rin namang tiyahin. Ngunit sarado ang pintuan, kaya sa bintana sila sumilip. Ngumiti pa ang dalawa dahil kasalukuyang nanonood nga ang kanilang pinsan na si Danica at saktong Once Upon a Time din ang gusto nito. Sakto talagang punta natin, Kuya Andre. Masayang sambit ni Sandra. Oo nga eh, mukhang maganda pa naman ang palabas ngayon. Nang tumunog ang theme song ng palabas ay nakisabay sila sa pagkanta. Habang nag-i-enjoy sila ay narinig sila ng pinsan nilang si Danica na halos kaedaran lang nila. Hay! Anong ginagawa niyo dyan? Sigaw ni Danica sa matinis na boses. Kagad na sumenya si Andre na tumahimik. Pero hindi nakinig si Danica. Alam kasi ni Andre ang mangyayari. Inay! Sila Andre at Sandra nasa bintana! Nakikinood na naman ng TV sa atin! Sumbong ni Danica. Kagad na dumating ang Tia Betty nila mula sa kusina. Hay! Mga peste kayo! Lumayas kayo rito! Ang babaho nyo! Mataray na sigaw ng kanilang Tia Betty. Tia, makikinood lang sana kami ni Sandra. Paborito kasi namin ng Once Upon a Time na palabas eh. Pakiusap ni Andre. Ay, gusto nyo pala manood ng TV? Eh di magpabili kayo sa tatay nyo. Ay, oo nga pala. Karpintero nga lang pala ang tatay nyo at wala kayong kakayahan na bumili ng TV. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kayo iniwan ng nanay nyo. Hindi po kami iniwan ni nanay. Lakas loob na sambit ng batang si Sandra. Nagtatrabaho lang po si nanay. Babalik po siya. Nanginginig na depensa ni Sandra habang patuloy ang pagpatak ng luha. Tumahimik ka! Singhal pa ni Tia Betty. Umiiyak ka pa? Akala mo maaawa ko sa inyo? Hindi! Mga batang walang boto! Natawa pa si Danica sa loob habang nakaupo sa sofa. Kaya nga, umalis na kayo! Ang pangit nyo tignan dyan sa bintana! Dagdag pa ni Danica. Napangisi si Tia Betty at mariing isinara ang bintana. Huwag na kayong babalik dito! Ayokong may nakikinood sa TV ko! Sigaw nito bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Napatigil sa pag-iyak si Sandra at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kuya niya. Kita sa mga mata ni Andre ang pagpigil ng galit at sakit. Ngunit pinili niyang yakapin ang kapatid. Halika na Sandra, uwi na tayo. Mahinahon niyang sabi, kahit ramdam niyang parang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib niya. Tahimik silang naglakad pa uwi. Hindi na nagsalita si Sandra. Ngunit paminsan-minsan ay humihikbi ito. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy, naupo si Andre sa hagdan at pinaupo sa tabi niya ang kapatid. Kuya, totoo ba yung sinabi ni Tia? Mahina at inosenteng tanong ni Sandra. Iniwan ba talaga tayo ni nanay? Napayuko si Andre. Sandaling pumikit bago tumingin sa kapatid. Hindi Sandra,
Hindi tayo iniwan ni nanay. Kailangan lang niya magtrabaho sa malayo para sa atin. Pangarap niya na balang araw, hindi na tayo makikinood sa bintana ng iba. Ngumiti siya kahit masakit. At kahit wala tayong TV, okay lang yan. Basta magkasama tayo nila tatay, okay na yun. Sa loob ng bahay ay narinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto. Dumating na ang tatay nila. May dalang kahoy at pagod na pagod ang itsura. Agad na tumayo si Andre at sinalubong ito. "Tay!" Bati niya. Napansin ng ama ang namumugtong mga mata ni Sandra. "Bakit umiiyak ang bunso ko?" Malumanay na tanong nito. Kasi tay, nakikinood lang naman kami kila Diabetes, pero pinagsaraduhan kami ng bintana. Nahihikbing sambit ni Sandra. Hinaplos ni Robert ang ulo ni Sandra at saka sila niyakap. "Pasensya na kayo mga anak. Darating din ang araw. Magkaka-TV rin tayo. May maayos na bahay at babalik din ang nanay nyo." Sana nga po tay. Malungkot na sambit ni Andre. Ngunit ilang araw lang ang lumipas ay may natanggap na sulat si Robert mula sa asawa niya. "Andre anak, basahin mo nga ang sulat ng nanay mo. Hindi ba't magaling kang magbasa?" Nakangiting sambit ni Robert. Sige po tay, akin na po. Inabot ni Robert ang sulat kay Andre at dahan-dahan itong binasa. Pasensya na, Robert. Huwag nyo na akong hanapin. Hindi na ako babalik. May sarili na akong pamilya. Pagbasa ni Andre habang hawak ang papel. Mabilis itong inagaw ni Robert dahil sa narinig. Hindi niya napigilan ng pagpatak ng luha. Tahimik siyang umiyak. Walang hikbi. Ngunit ramdam ang bigat ng sakit. Sa harap nila Andre at Sandra ay nakita nilang pinupunasan ng tatay nila ang mga mata nito. At pilit na itinatago ang pagluha. Tay, Mahinang tawag ni Robert. Hindi sumagot ang ama. Nakatitig lamang ito sa sahig. Hawak-hawak ang sulat na parabang kapag binitawan niya yon ay tuluyan na ring mawawala ang lahat ng pag-asa niya. Mula sa likuran ay sumilip si Sandra. Kuya, bakit umiiyak si tatay? Inosente nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Andre. Lumapit siya sa kapatid at marahang niyakap ito. Sandra, may sulat na pinadala si nanay. Maingat niyang sambit. Babalik na ba siya? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Sandra. Napapikit si Andre. Hindi na, Sandra. Natahimik ang bata. Ilang segundo ang lumipas bago unti-unting nagbago ang mukha nito. Ibig sabihin, ayaw na niya sa atin? Nanginginig na tanong. Sa puntong iyon ay tuluyan ang bumigay si Robert. Napayuko siya at humagulgol. Hindi niyo kasalanan. Ako ang may pagkukulang. Paulit-ulit nitong sambit. Lumapit si Andre sa ama at mahigpit itong niyakap. Kahit bata pa, pilit niyang pinatatag ang sarili. Tay, hindi po kayo nagkulang. Ginawa niyo po ang lahat para sa amin. Naiyak na rin ang magkapatid at mahigpit silang niyakap ng kanilang ama. Sa pagitan ng kanilang mga luha ay ipinangako ni Robert na palalakihin at gagawin niya ang lahat para sa mga anak niya. Hindi nagpabaya si Robert. Kahit malinaw na sa sulat na hindi na babalik ang asawa niya, hindi niya hinayaang lamunin siya ng lungkot. Maaga pa lang ay gising na siya para ihanda ang almusal ng mga bata. Kanin, tuyong isda, minsan itlog kung may sobra. Siya na rin ang nagsusuklay ng buhok ni Sandra at sinisiguradong maayos ang damit nilang magkapatid bago pumasok sa eskwela. Mag-iingat kayo mga anak ha. Lagi niyang paalala kahit halatang pagod na ang mga mata. Pagkaalis ng mga bata, isinabit niya ang lumang helmet
at bitbit ang baon niyang kanin. Saka maglalakad papunta sa construction site. Buong araw siyang nagbubuhat ng simento, naghahalo ng buhangin at graba, at nakabilad sa araw. Kapag nasusugatan ng kamay, binabaliwala niya lang dahil mas mahalaga ang maiuwing pera niya para sa mga anak. Minsan, kapag kulang ang kita, nag-o-overtime siya. Uuwi siyang gabi na, pawisan at halos hindi na makatayo sa pagod. Ngunit pagdating sa bahay at makita ang dalawang batang mahimbing na natutulog sa banig, nawawala kahit papaano ang bigat sa dibdib niya. Para sa inyo to. Bulong niya sa sarili. Si Andre naman, kahit bata pa, ay tumutulong na sa mga gawaing bahay. Siya ang nagsasaing kapag wala pa ang ama, nagwawalis at inaalagaan si Sandra. Hindi na siya basta bata. Maaga siyang natutong magtiis at umunawa. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagsalita si Sandra. Tay, paglaki ko, bibili ako ng TV para hindi na kami makikinood sa bintana. Napangiti si Robert, kahit nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi lang katulad ng TV nila anak, mas maganda pa dyan at mas malaki. Nagtawanan silang tatlo at ng mga oras na yon ay hindi nila alintana na kulang sila. Dahil ramdam nila ang buo at pagmamahal ng kanilang ama. Ngunit isang araw, isang trahedya ang naganap. Madaling araw yon. Tahimik ang paligid at mahimbing ang tulog ng magkapatid. Nang bigla silang magising sa amoy ng usok, sumisingaw na ito mula sa mga dingding ng kanilang maliit na bahay. Kasunod noon, ang sigawan ng mga tao at ang lagitik ng apoy na mabilis na kumakalat. Kuya! Nanginginig na tawag ni Sandra. Nagmulat si Andre at agad niyang nakita ang apoy na liwanag sa labas. Sandra, bumangon ka! May sunog! Mariina, ngunit mahinahon niyang sabi at pilit tinatago ang takot. Hinila niya ang kamay ng kapatid at mabilis silang lumabas ng bahay. Ngunit paglabas nila, nagkalat ang apoy. Parang halimaw na nilalamon ang bawat bahay na madadaanan. Ang init ay halos hindi na nila matiis. Tulong po! May tao pa po ba rito? Tulungan niyo po kami! Sigaw ni Andre habang yakap si Sandra. Ngunit abala ang mga tao sa pagsagip ng kani-kanilang mga gamit. May ilan na lumingon, ngunit agad ding lumikas. Walang lumapit para hilahin sila. Walang humawak sa kanila upang tulungan. Kuya, nasa si tatay? Umiiyak na tanong ni Sandra. Nagpaalam nga pala ang tatay nila kanina na mag-overtime ito sa trabaho. Huwag kang bibitaw sa akin, Sandra! Mariing sambit ni Andre. Sa gitna ng malakas na apoy ay binalot ni Andre si Sandra ng kumot. Bago niya lakas loob na tinakbo ang papalabas. Ilang beses silang natisod. Ilang beses halos masuffocate sa usok. Ngunit hindi binitawan ni Andre ang kamay ng kapatid. Hanggang sa tuluyan silang mapunta sa sulok ng kalsada. Doon sila napaupo habang ubo ng ubo, nanginginig at umiiyak. Mula roon, nakita nilang isa-isang gumuho ang mga bahay, kabilang ang munting bahay nila. Nang malaman ni Robert ang nangyari, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Iniwan niya ang trabaho sa construction site nang walang paalam sa boss niya. Tumakbo siya ng mabilis sa mga eskinita at halos hindi na huminga sa kaba. Pagdating niya sa lugar nila, sinalubong siya ng makapal na usok at amoy ng nasunog na kahoy. Sunog na ang mga bahay at abo na lang ang karamihan. Andre! Sandra! Paulit-ulit niyang sigaw habang tumatakbo sa gitna ng kaguluhan. Wala siyang pakialam kahit madumihan o masugatan. Inalis niya ang mga natitirang yero at kahoy. Umaasang baka naroon ang mga anak niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang hindi niya alam kung saan magsisimula. Diyos ko, huwag naman sana. Pabulong niyang dasal hanggang may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Robert, nakita ko ang mga anak mo. Buhay sila. Parang biglang huminto ang mundo niya. Saan po? Nasa sila?
Halos mapasigaw niyang tanong. Doon sa kanto, malapit sa silang tindahan, magkayakap. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya roon at doon niya nakita ang dalawang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. May timang muka dahil sa uling. Gusot ang damit at umiiyak. Mga anak ko! Sigaw niya. Pagkarinig ng boses ng ama, agad tumingala si Andre. Tay! Tumakbo si Robert at niyakap silang mahigpit. Halos hindi na makahinga sa sobrang higpit ng yakap. Akala ko wala na kayo. Humahagulgol niyang sabi. Buhay po kami, tay. Mahinang sagot ni Andre. Umiyak si Sandra sa dibdib ng ama. Tay, nasunog ang bahay natin. Mahigpit silang niyakap ni Robert. Ayos lang. Ang mahalaga, buhay kayo. Bahala na ang bahay. Ako ang bahala sa inyo. Habang yakapan ni Robert ang mga anak niya, nagsimula ang bulungan. Maya-maya ay may mga tinig ng malalakas. May halong galit at paratang. Sila ang may kasalanan! Galit na sigaw ng isang lalaki. Bata ang dahilan yan! Sila ang pinagmulan ng apoy! Dugtong ng iba. Napatigil si Sandra at mas humigpit ang kapit sa ama. Tay, kasalanan ba namin? Nanginginig na tanong niya. Biglang tumayo si Robert at inilagay ang sarili sa harap ng dalawang bata. Nanlilisik ang mga mata niya. Huwag niyong idadamay ang mga anak ko. Mariin niyang sabi. Natutulog sila nang mangyari ang sunog. Wala silang ginawang masama. Bakit sa bahay niyo nagsimula? Giit ng isa. Nasaan ang pruweba niyo? Sagot ni Robert. Hindi makasagot ang lalaking kapitbahay nila. Hindi niyo pwedeng isisi sa mga bata ang isang trahedya. Nasunog na nga ang bahay namin. Muntik pa silang mamatay. Hindi pa ba sapat yun? May ilan na napayuko. May ilan pa ring nagbulungan. Lumapit si Andre at hinila ang laylayan ng damit ng ama. Tay, okay lang po. Napatingin si Robert sa anak at saka yumuko. Hinawakan ang magkabilang balikat nito. Hindi anak. Hindi okay. Hindi ko hahayaan na saktan kayo. Kahit salita man lang. Huminga siya ng malalim at muling hinarap ang mga tao. Kung may dapat sisihin, hanapin niyo ang totoong dahilan. Pero huwag ang mga batang wala nang naiwan kahit ano. Natahimik ang paligid at unti-unting nagsiurong ang mga tao. At wala nang nagsalita pa. Dahil wala na silang matutuluyan, isinama ni Robert ang mga anak niya sa construction site kinabukasan. Wala siyang mapag-iwanan sa kanila. At ayaw niyang mawala sa paningin niya ang dalawang bata. Sa ilalim ng araw, napaupo sina Andre at Sandra sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan ang ama habang nagbubuhat ng simento. Napansin sila ng engineer na namamahala sa proyekto. Ilang ulit itong napatingin sa magkapatid bago tuluyang lumapit. Robert, mahinahon itong tawag. Sino ang mga batang yan? Mga anak ko po. Nakayukong sagot ni Robert. Nasunugan po kami kagabi. Wala na po kaming bahay. Kaya isinama ko po sila rito. Sandaling natahimik ang engineer. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong nito. Hindi ko po alam kung kanino lalapit. Mahina niyang sagot. Huminga ng malalim ang engineer. May bakante akong maliit na bahay. Hindi man malaki, pero ligtas. Doon muna kayo tumuloy. Nanlaki ang mga mata ni Robert. Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sabihin mo lang na tatanggapin mo. Sagot ng engineer. Hindi pwedeng nandito sa site ang mga bata. Baka maaksidente pa sila. Lumapit si Robert sa mga anak at niyakap sila. May matutuluyan na tayo mga anak ko. Bulong niya. Ngumiti si Sandra sa unang pagkakataon matapos ang sunog. Tay, may bahay na ulit tayo?
Oo anak. Sagot niya nang nanginginig ang boses. May bahay na ulit tayo. Hindi nagtapos sa pagpapatuloy sa kanila ang tulong ni Engineer Matt. Napansin niya ang sipag ni Robert sa trabaho at ang tahimik ngunit matalinong mga mata ni Andre. Pati ang kabaitan ni Sandra. Kaya isang araw, kinausap niya si Robert ng masinsinan. Ako na ang bahala sa pag-aaral ng mga bata. Mahinahon niyang sabi. Dahil nakikita kong may potensyal sila. Nang marinig yun ni Robert, hindi niya napigilang maiyak. Ilang ulit siyang yumuko at paulit-ulit na nagpasalamat. Hindi ko po makakalimutan to, sir. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni Andre at Sandra. Si Andre ay mas lalong nagsipag sa pag-aaral. Unti-unting napansin ng mga guro ang talino at determinasyon niya. Natuto siyang mangarap, hindi na lang para sa sarili, kundi para sa ama at kapatid. Si Sandra naman ay lumaking puno ng sigla at pag-asa. Ang batang laging umiiyak noon ay natutong humiti muli. Masipag din siya sa eskwela. Palakwento at makwela. Madalas niyang sabihin, paglaki ko, tutulong din ako sa mga batang tulad namin noon. Si Robert naman ay patuloy na nagtrabaho sa construction. Mas lalo pang nagsumikap. Kahit mahirap ang katawan, magaan naman ang puso niya tuwing makikita ang mga anak na nakauniforme, may baon at may direksyon ang buhay. At si Engineer Matt na tumutulong sa kanila ay tinuring na rin nilang pamilya. Lumipas ang mga taon sa araw ng kanilang pagtatapos. Magkatabing nakatayo si Robert, si Engineer Matt. Itong dalawang taong to ang nagsilbing lakas at inspirasyon nila. Nakatapos si Andre ng pag-aaral. Dala ang karangalang bunga ng kanyang sipag at sakripisyo. Isa na rin siyang engineer ngayon at sa firm siya ni Engineer Matt nagtatrabaho. Si Sandra naman ay sumunod. May hawak siyang diploma at pusong puno ng pasasalamat. Isa na siyang teacher ngayon. May sariling tahanan na sila. May malawak na sala, may kanya-kanyang kwarto at hindi na uubusan ng makakain. Isang araw, habang nasa hardin sila ng kanilang bahay, ay nagsalita ang kanilang ama. Nag-message sa akin si Betty. Magkakaroon daw ng reunion ng ating pamilya at iniimbitahan tayong pumunta. Natahimik sina Andre at Sandra sa sinabi ng ama. Ilang sandali silang nagkatinginan. Kapwa may bakas pa rin ng bigat sa alaala. Tay, hindi ko alam kung dapat ba tayong pumunta. Mahinang sabi ni Andre. Hanggang ngayon, hindi ko pa po nakakalimutan lahat. Lahat ng sakit, lahat ng panalait. Parang babalik lang yun kapag umarap tayo sa kanila. Ngumiti si Robert, bakas ang katandaan at pagod sa kanyang muka. Ngunit payapa ang mga mata. Hindi ko sinasabing kalimutan niyo anak. Ang gusto ko lang, wag na nating dalhin pa ang galit. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Noon, mahirap tayo. Wala tayong bahay. Wala tayong TV. Wala tayong kakampi. Pero tignan nyo ngayon, may sarili na kayong buhay. May dignidad. Hindi dahil tinanggap nila tayo, kundi dahil hindi tayo sumuko. Napayuko si Sandra. Masakit pa rin po, tay. Oo. Sagot ni Robert. Masakit talaga. Pero minsan, kailangan nating bumalik. Hindi para ipaalala sa kanila ang pagkakamali nila, kundi para patunayan sa sarili natin na hindi na tayo ang mga taong halos palayasin nila noon. Natahimik si Andre at medyo matagal bago siya nagsalita. Kung pupunta tayo, hindi para magpasikat, hindi para manumbat. Tumango si Robert. Tama anak, nais lang nating magbigay kalang pa rin dahil naging parte sila ng buhay natin kahit pa sa pangit na paraan. At least, naging isa sila sa mga pagsubok na kinailangan nating lagpasan at ginawang motivation. Napatango lamang si Sandra at Andre. Sa araw ng reunion, simple lang ang suot nila.
Pagpasok pa lang nila sa sala ng bahay ay may ilang matang nagulat. May ilang nagbulungan at may ilan ding umiwas ng tingin. Lumapit si Robert at magalang na tumango sa mga kamag-anak. Magandang araw sa inyo. Pagbati ni Robert, nanigas si Tia Betty sa kinatatayuan niya nang makita ang tatlo. Parang biglang naubusan ng hangin ng dibdib niya habang palihim na tinititigan sina Andre at Sandra. Ang mga batang minsan niyang tinawag na mga peste at pinalaya sa bintana. Ngayon ay bakas na nakakaangat na ito sa buhay. Engineer Andre? Nanginginig na tanong ni Arnold habang inilalapit ang kamay para makipagkamay. Ngumiti si Andre ng magalang at kalmado. Oo, ako nga. Kayo po si Sir Arnold, tama po. Kayo po ang project manager ng kabilang team. Opo, pasensya na po. Hindi ko po kayo agad nakilala. Halatang kabato nitong sagot. Hindi ko po alam na kamag-anak pala kayo ni Danica. Sa gilid, hindi mapakali si Danica. Nakatingin siya kay Sandra na abalang yumuyuko para yakapin ang isang batang lalaki. Teacher Sandra! Masayang sigaw ng bata. Kinukwento po kita palagi kay Mama. Mabait ka po kasi, kaya favorite teacher ko po kayo. Napangiti si Sandra at marahang hinaplos ang ulo ng bata. At isa ka rin sa paborito kong estudyante dahil masipag kang mag-aral. Habang ang bata ay masayang tumakbo patungo sa mga kalaro, si Danica ay nanatiling nakatayo at halos hindi makatingin ng diretso kay Sandra. Teacher ka na pala? Pilit na sambit ni Danica, may halong kaba at hiya. Oo. Mahinahong sagot ni Sandra. Matagal na. Sa puntong iyon, tuluyan ang namutla si Tia Betty. Bumalik sa alaala niya ang mga sigaw, ang panlalait, ang pagsasara ng bintana. Ang mga salitang binitawan niya noon ay parang multong unti-unting humahabol sa kanya. Robert? Nauutal niyang tawag. Hindi ko alam na ganito na pala kayo ngayon. Ngumiti si Robert at sa ngiting yun ay walang halong pagmamataas. Maayos na nga ang buhay namin, Betty. Hindi namin to inaasahan. Pero ipinagpapasalamat namin. Hindi man na namin nakita ang aking asawa. Ngunit sapat na sa akin ang makitang successful na ang dalawa kong anak. Saglit na katahimikan ang bumalot sa sala. Ramdam ng lahat ang bigat ng nakaraan. Huminga ng malalim si Tia Betty. At sa unang pagkakataon, bumaba ang tono ng boses niya. Pasensya na kung may mga nasabi akong masakit noon. Bata pa kayo. At hindi na niya natapos ang sasabihin nang magsalita si Andre. Hindi po kami pumunta rito para manumbat. Kalmado niyang sabi, nandito lang po kami dahil pamilya pa rin po kayo ng tatay namin. Tumango si Sandra. At para sa sarili rin po namin, para malaman namin kaya na naming humarap. Kahit masakit ang alaala. Napatingin si Tia Betty sa magkapatid. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kahinaan, kundi dignidad. Tahimik na tumango si Betty. Salamat sa kabila ng lahat. Sa gilid ng sala, pinagmamasdan sila ng isang matanda at bahagyang ngumiti. Lumapit siya at tinapik ang balikat ni Andre. Mabuti kayong tao at napatawad niyo kaagad sila. Bulong niya, mas mahirap yan kaysa maging matagumpay. Sa sandaling yun, napagtanto ni na Andre at Sandra ang ibig sabihin ng ama nila. Ang kahirapan ay hindi sukatan ng pagkatao. Maaaring mawalan ng bahay, yaman at maging ng magulang. Ngunit kung may tiyaga, malasakit at tamang pagpapalaki, ang isang tao ay maaaring bumangon at magtagumpay. Ang mga panlalait at pangmamaliit ng iba ay maaaring maging apoy, hindi para wasakin ka, kundi para patibayin ang iyong loob at magsilbing hagdan patungo sa mas maayos na kinabukasan.